Hello mga pangga, mag-harvest tayo ngayon ng ating larvae. Tingnan nyo. Ang unang step na ginagawa natin sa pagsiseparate ng ating larvae at yung dumi nila, which is tinatawag po yan na frass, is itong paggamit ng screen. So maliit lamang po yung butas ng screen na yan para yung frass lamang po nila yung malalaglag. So niyuyugyug po natin yan hanggang mag-separate po at puro na lamang larvae yung ating nakukolek. Sa pamamagitan po niyan, mahihiwalay natin yung mga pwede nating gawing breeders at saka yung ipapakain po natin sa ating mga alagang mga manok. So dalawa po yung ginagamit natin, depende po yan sa laki nung i-harvest natin. Yung net na mas maliit yung butas at yung mas malaki. So ito po yung kanilang frass. Makikita nyo, pinong-pino yan. At maganda po itong gawing compost. Ibigay natin ito sa ating mga tanim na prutas, gulay, at halaman. So mayroon pa po tayong isang method na ginagawa kung hindi ito pong paggamit ng ganitong tray kung saan mas madali na nase-separate kung medyo may oras po kayo is yan po yung gamitin ninyo. Pagka-separate po natin ng ating mga larvae is papakainin ulit natin sila dahil hindi pa sila ready para maging pupae. So ito po yung ferment natin ng 2 linggo. So ito po isa mga prutas and gulay. So ito naman po yung natira na lamang doon sa sineperate natin. So kusa na po silang malalaglag dyan sa mga butas ng ating tray. So yung tira-tira po dyan is ibibigay natin sa ating mga chickens. So ganyan po no, pang yung final niyan is ganyan na po kalinis. At pwede na ulit natin silang pwede na yung iyan ipakain or gawing breeders. So magse-separate lamang po tayo lagi ng mga breeders na gagawin natin. So sa paglalagay po ng kanilang pagkain is ipapatong lamang po natin sa ibinigay nating pagkain sa kanila. Kapag umabot na no, sa tamang edad yung mga BSF larvae natin, is titigil na po yan kakain at pupunta na lang sa sulok kung saan madilim at dry yung kanilang lugar. Siyempre is kukolek na natin ngayon yung mga breeders na nakaseparate natin at ilalagay na natin yan sa kanilang lab cage. So ganyan po yung ginagawa natin para mas mabilis po nating makolek yung mga larvae, yung mga pupae natin at hindi na kailangan ng isa-isahin pa. Mahirap pong gamitin yon, gawin yon dahil medyo maaksayado sa oras. So, gamit po itong brush na inilagay natin. So ibibigay naman natin ngayon yung mga skins nung mga larvae natin kanina. Hindi naman nila kakainin yan pero may natitira pa kasi ng mga larvae ng mga pupae. So mahirap po may separate isa-isa, pinapakain.